last time nakashare ko ninyo about knowing your purpose and accomplishing it. Maog gyapon ang akong mensahe karon pero in deep na gyud siya ba. Kay usahay mao lagi na gusto sa Ginoo makahibaluta sa atong katuyuan, sa atong purpose sa kinabuhi, pero wa kita kahibaw kung unsa gyud specific nga katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Generality ra. Si Rick Warren nag-ingon siya nga our purpose 5 ka buok, no? Yang ikuan nga we were shaped by God for His pleasure, and we were called by God to fellowship with Him, to His family. And we're made by God to be like Jesus. Okay? And we're called by God for serving Him, ministry. And then, we were made by God for a mission. Okay? Pero, wata kay ba, o sa man dapita? Unsa man ang specific? Okay? Mao ni akong i-share sa inyo ha. Okay. Basically, ang Ginoo nagbuhat nato, gibuhat niya ang kalibutan para pagda sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. To replicate what is in heaven on earth. Pero nadiskaril ni siya tungod sa sala ni Adam. Pero ang primary mandate sa dihang gibuhat niya ang kalibutan, gisangunan niya ang tao si Adam to rule and have dominion on earth, to subdue and have dominion on earth. Okay? And then ang kanisiyang dominion di ay dili lang ni siya tahot tibuok kalibutan. In a domain sa imong area of dominion, area of domain, or area of function. Ay mo katulog. Area of function. Kay kani imong area of function na ang imong gifting o talent nimo. Are you following me? Kung imong mahibaw-an ang imong function, ang imong gifting, naa diha ang imong purpose. That's the reason why God created you, because He created you for a purpose. Unsay imong pagabuhaton. Amen ba? Okay. So, arita mag-focus sa purpose. Okay? Unsa man ang purpose? Gibutang diha, purpose means to perform a specific function. Meaning, ang Ginoo nagbuhat nimo for a specific function. I don't know kung nakakuan mo sa katong car parts, 30,000 car parts. Each part of the car na ay function. Kung mo function ka sa maong area nimo, katong tire wire, you excel there. You be the leader there. Hello. Og importante ka ana sa maong car. Okay? Pero because everyone is important in the eyes of God. Okay? So kita na atay specific function. Gibuhat ka ami sa Ginoo for a certain purpose, for a certain area of your function or domain. Ug mo na gusto sa Ginoo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kay kanang imong purpose na diha ang imong destiny. Kay kilatang na sa Ginoo before in the creation of the world. Ako nang i-prove sa inyo ha. So, kani is performing specific function, mo ni say God's original intent nato nga gibuhat ta sa Ginoo. Why you were born, Liza. And most of us, we do not know our purpose or our function. Kaya kaning purpose mo ko say foundation of your leadership. Because all of us is called to be a leader on the area of your function, in the area of your domain.
Kanang domain mo na siyang imong ako ning teritoryo. This is my forte. Are you following me? Kung mao ni imong area or domain, you naturally excel in this area. Are you following me? Na kani siyang purpose di ay is only found, paminaw pa kayo, in the maker of a thing and to whom He revealed it. So kaning katuyuan na to sa kinabuhi, ang makaibaro ani ang atong magbubuhat. Kinsi atong magbubuhat? Ang Diyos. Pero usahay, ipadayag niyan kanisa inyuha. But most often, dili ipadayag. Kay mura ang Ginoo, mura siya hiding ba kinahanglan imong isik, imong pangitaon. And since the Holy Spirit is already inside of you, the Holy Spirit will guide you. Kay kung di ka kay boss imong purpose, wala kay direction sa imong kinabuhi. Magana-ana kara. So dili ka kaabot sa imong destiny nga gustong ipabuhat sa Dios sa imuha. Shane. Hello. Ibutang diha. Next slide please. The greatest strategy in life is not death. Ningon si Miles Monroe. But life without purpose. Unsa man ang tragedy? Trahedya. Disaster. Calamity. Misfortune. O sabi ni siya pa na, malas. Hindi mo kasabutan ng tragedy, malas. Dili ko no ang kamatayon. But life without a purpose. Wa man kakaibaw sa imong purpose. And 98% of people in the world do not know their purpose. That includes you. Are you following me? It is life with the wrong priorities. Life's greatest challenge. Saan ang challenge? Hagit sa Ginoo is knowing what to do. So karon gi-challenge ka sa Dios paghibalo kung unsay gustong ipabuhat sa Dios nimo. Kay kanang ipabuhat sa Dios nimo nato mo ni rason nga gibuhat ka sa Dios. Mo ni rason nga nung nataw ka. Kaysa pag wa pa ka matao, nakita na ka sa Diyos. O gipurma ka sa Diyos. So that ang tanang mga gifting and talents and abilities iyang gihatag sa imuha. Are you following me? Hallelujah. Kung lang gihangyo nga maminaw ta. Okay? And the greatest mistake in life, saning mistake, sayop. Ang uban ani, murag dili yun. Muangkon nga sayop, is to be busy, but not effective. Busy lagi, pero may production. Hello. And the greatest failure, paminaw pa kayo, kay gusto ra ba sa Ginoo nga mo succeed ka, that's the reason gihatagan ka gift and talent. Tanan ha? Kumayo kag wala ka, naa ka. Wala nimo pangita, wa ka manghayo sa Ginoo, unsa man gyud. Are you following me? Kay kung makibalo ka, mo excel ka ana nga area ha. Ibutang diha. Life's greatest failure is to be successful in the wrong assignment. Mo di gusto ipabuhat sa Ginoo nimo, pero naa ka diri. Niya maayong ka diri, ni succeed ka. Pero niya Ginoo, wala, dili man na mayo kung gustong ipabuhat nimo, kaniman. Kay wa man kakibaw, kay wa pa ka mangita, wa pa ka musik. Naa ka diri. Daghan kayong mga dato. At the end of their life, ningon sila, I miss God. Mga
banggiitan o mga bilyonaryo. Dato lagi sila pero they miss the purpose of God, why they were born. Ang dili ko gusto nga kamo may nana sab nila. Ang uban mamatay na lang. Ang uban nimo padung na ra bagyod. Ang uban mamatay na lang, dili pa nila mabuhat ang gustong ipabuhat sa Diyos. They will bring their gift and their talent to the grave. Hallelujah. Gibutang diha. Gitawag ni siya bitong mga successful failure. Kaning successful in the wrong assignment. Okay? Successful pero failure. Kay ang basihanan, ang measurement sa Ginoo sa imong success, dili ang ubang tao, dili ang kalibutan. Ang basihanan sa Dios sa imong success is whether kamo ni gusto sa Ginoo ang imong pagabuhaton, your purpose, kung imo bang natuman ang gustong ipabuhat sa Dios. That is success. Dili daghag kwarta. Hello, of course, in most cases, mudaghan ang imong kwarta. Because when God calls you, He provides for you. Are you following me? Success in life is measured by the effective use of one's time. Okay, so dito ta, Sir Adrian, I hope mabuhat na ko ni. Next please. Ibutang diri ko no, true leadership is not about, why I'm talking leaders here? Because you are a potential leader. Deep inside of you, you are a leader. Ngayon lang ka, dili ko ana. Why? Because you do not know your purpose. True leadership is not about primarily pursuing people. It is about pursuing purpose. Katuyuan. Kung katuyuan, dili katuyuan sa ubang tao, pero katuyuan sa imong kinabuhi. Kaya ang katuyuan sa imong kinabuhi is mo'y katuyuan sa Diyos para nimo. I think ako nang gi-share sa inyo ha, nga before you were born in your mother's womb, God knows you already. And once you are in the womb of your mother, ang Ginoo for 9 months, He wonderfully and fearfully and intricately made you. Because kay bao na ang Ginoo sa imong kinabuhi, wa pa mabuhat ang kalibutan. Ako nang i-prove sa inyo ha. Wala pa mabuhat ang kalibutan, kahibaw na ang Dios sa imo ha. Ug unsay imong katuyuan, ug sa dihang natao ka. Imagine no, of 300 million cells. Paminaw pagayo. Nga nisulod sa womb sa imong inahan. 300 million cells. Ikaw na, usara, ang imong kompetensya is 299.99 million. Are you following me? So wala pa kuno ka na tao. Wala pa ka na tao ba nahigmugso? Winner na ka. Ug ang Ginoo nagbuhat na daan sa tanang mga gifting o talents o abilities para ka mo succeed. Are you following me? I am a winner. Ang inyong pangunawa na, loser gihapon, pobre man ko. I am a winner. Kay ang Ginoo nagsulti ana. Awa mo sulti dire. I am a winner. Kay ang Ginoo nagsulti na ana. Kinsa may imong tuhuan? Ikaw o ang Ginoo?
Ang imong silingan o ang Ginoo? Ang imong ginikanan o imong Ginoo? Ang Ginoo. Kay ang Ginoo dili mamakak. Pakpaka na to ang Ginoo. So now there is the questions of the human heart. Next slide please. Amo ni siya. Who am I? Next. Identity. So mo ni siya, unsa man gid ka? Unsa ba di? Hallelujah. Namay nanawag na ako in the middle of my preaching. Okay, sige lang. Who am I? Kinsa bang ka? Nakaibaw ba ka kinsa ka? That's a very big question. Kasagaran na to, wa ta kaibaw kinsa ta. Naatay gitawag identity crisis. Nganong nakaingong na identity crisis? Ingon si Miles Monroe, nakasagaran na to, tuon kay natay identity crisis, wa ta siya kaibaw sa atong kaugalingon, musulob tag identity sa uban. Kanang Michael Jordan nga sa dina, isulob na to. Kanang Pubo, or kanang Nike, those are name of person. So, we normally do not wear us, we normally wear others. It just showed nga naatay identity crisis. Hello. And most of us is struggling with self-identity. Kay bao ka, kasagaran sa mga batanunan and even mga adults, especially kung maana na sila sa ilang teenage year. Ikaw Shane o ikaw kuan na pamangka sa mga teen, kanang mga teen ba? Grabe kayo ang ilang identity crisis, especially katong musugod na og 13. Hello, kanang teen na ba? Kaya wa sila kay balo kung child pa ba sila or adult na sila. So kana siya nga years, ana mo gawas na ang gitawag og kanang identity crisis. Mugawas na ilang pagka-rebuildi. Hello. And oftentimes, based on temporary feeling, grabe man na silang hormones development. Grabe na, ana naman masugod ng mga love. Nga, kikita ko sa tao, lalaki or babae nga, ikaw na yun ni. And sometimes, they do things without the guidance of the parents, kaya wapod maminaw, ang ilang temporary feeling, ilang gibutangag decision nga permanent decision. Hello, ay mo katulog. Kidaghan na nga disgrasya ani, mo nang kusog kayo ron ang teenage pregnancy. Wa pagay kahuman og high school, buntis na. Hello, kay wa sila kay balo sa ilang kaugalingon. Wa sila kay balo kung unsay ilang purpose. Although naagyapoy hope na siya nga makarecover, pero mag-agwanta, musaper ang usa ka tawo. Remember, all things work together for good to them who love God and are called according to His purpose. Kanang purpose, ang original katuyuan sa Diyos. Usay madiril sa ato mga bad decisions. Hello, ang atong purpose. Pero kay nahigugma ang Ginoo, pauon lagi ka, like a shepherd, bitaron ka balik sa iyang panon. Because all things work together for good. Ibalik ka para ma-fulfill nimo ang imong purpose. Kaya ang imong purpose mao naging pakamatyan sa Dios. Pakamatyan ni Ginoong Hesus. Amen ba? Amen. Identity. Wa ta kay balo kung kinsa ta. Kay baba mo, kinsa mo. Ako kay bao ko. I am a child of God. I am an heir of God. I am a co-heir with Christ. And I know now my primary calling. Pastor gihapon ko, pero pastor ko to the body.
Dili lang sa inyo, ha? Are you following me? Hallelujah. Bago lang yun. Okay ba? After 65 years. Masuko yun akong misis kung ingnon ko niya, di lagi ko pastor dire. Masuko ko, ana. Pero, ang Ginoo lagi nakikistorya na ako. Nag-confirm yun na sa Ginoo. Ikaduha, questions of the human heart. Murag di ni mahuman sa nga ko anada. Where I am from, asa ka gikan. Asa imong source. Kung imong i-trace ang imong lineage, malibog ka, mawala ka. Okay? Pero nasa Bible, asa ka gikan. You did not come from the monkey. Hello? You came from God. You came from heaven. Hello? Anong naunsa man na, Pastor Art, ganang nagika naman ko sa langit. Okay? Gibutang kas Ginoo. Okay? Iyang spirito, iyang gihatag sa imuha. And that spirit inside of you is from heaven. God came to earth and He made earth and made you a man. Anang man sa Bible, including woman. Because woman comes from man. A woman is a man with a womb. Are you following me? That's why you're called woman. Are you following me? Okay? And mauna, kitan ta. Kani bitaw lack of self-esteem, wala ba'y paghigugma sa iyang kaugalingon? May mga tao wala paghigugma sa ilang kaugalingon. Dili gid sila mo succeed nga naman. Wa man sila kaybaw kung kinsa sila, wa sila kaybaw kung asa sila gikan. Pero kamo nakaibalo na, you're confident that God is with you. And ikatulo nga question, ay by the way, kanideng where I am from, okay? Kung wa pa ta kay balo sa Ginoo, naay gitawag og kanang writing si Robert Schuller about the power of your roots. Kung wag ka kay pas Ginoo ba, wa ka kaila. Para kuno makakuan ka kanang napakay sandigan ba nga ang akong ninuno, ang akong kaapuhan, inani to sila. It helps you build your own self-esteem. Pagtanaw sa imong kaugalingon, nga, you're in my lineage na they great people. Kay usahay sa nato, sa atong kinabuhi, nagpuyota og kalisod. Inani na lang ni, labi na Kristohano na kami, inani na lang ni akong kinabuhi. I thought, nga ma-prosper ta, pero, kalisdanan po mangyapon. Hello? When in fact, ang gusto sa Ginoo nga mo prosper ta. Are you following me? Because it's our mindset. Kaya nang iyong ka nga, ang akong kaginikanan, ang akong apuhan pobre, ang akong papa pobre, kung mama pobre, siguro ako pobre sam ko. Pero dili na mo ay kabubuton sa Ginoo. So katong mga white, walay amang sa Ginoo, adto sila mo adto sa ilang roots. Mga kuan ana, mga Mormons, grabe kay na mo kuan silang roots. Akong nahibaw-an di ay kay nga po ko nga. Grabe day ang roots sa akong kuan oy, akong papa. Mga tangal. Okay? Kay ang apuhan nako. Okay, matrace nako dito sa inad man no. Ya ang inad matrace nako sa Sato. Sato ba? Mga year 1900s. It turned out nga ang prime minister sa Japan, there was one time a prime minister of Japan was Hirohito Sato. Mao na makita nimo nila si James o kani si Adrian, mura-mura ni sila gahapon og kuan. Nangadto mi sa Taiwan, kani kakuyog ni si James sa Taiwan. Kita na mo dito sa museum sa Taiwan, dito ang kuan sa
katong founder, adili founder ba? Naapil dito ang emperor sa Japan. Kumura man si James. Just tan-awar kong naong aning emperor sa Japan. Sato. Mura-murag naong ni James. Turn out, nga naanoy may lineage sa mga sato. Kaya nga ka-confident ka nga, ay, ang akong ninuno was emperor of Japan. Something you can lean on. Pero dili ta magsalig ang atong lineage nga human lineage. Ang atong saligan kung unsa ta sa Dios. Unsa ka sa Ginoo? You are a child of God. You are a son of God. You are an heir of God and co-heirs with Christ. So imagine, manununod ka and you stand on that belief because you are a child of God. Pakpaka na to ang Ginoo. O kaning first o second question, magdala ni sa imuhang, why am I here? Purpose. Namina mo? Is worth 15,000 yung akong wali karot. Hello? Why am I here? Unsa may purpose? Yang akong iklaro ha, isulti sa inyo ha. Can you give me some water please? God created everything for a purpose, but not all purpose is known. So, ang Ginoo nagbuhat sa tanan for a purpose, but not all purpose is known. Dili tanan katuyuan, mahibawaan nimo. Because you have to discover it, your purpose. Ina ang tanan, na ay katuyuan. Ang langgam na ay katuyuan. Ang mga hayop na ay katuyuan. Even ang cockroach na ay katuyuan. Kanang ilaga, wala gibuhat sa Ginoo. Kung way katuyuan ang ginay purpose ang Ginoo nganong gibuhat ng ilaga. An usahay tuon kay wata kay balo sa purpose ang ilaga. Atong patyon ang ilaga. Gitawag na siyag, when purpose is not known, wala kay balo. By the way, kaning mga hayop ba? Mga binuhat, aside from tao, kuan siya kanang naipurpose niya. Kung wata kay ba sa purpose sa maong butang, ang tendency na to, gitawag na ni Miles Monroe, abnormal use. Kung wata kay bao sa purpose sa maong butang, abnormal use is imminent. Hello? Abnormal use, gipuse na sa mga American, kay kanang abnormal use na term, sa British na siya. Okay? Gipuse sa American, nahimo siyang abuse. Are you following me? Kay bao ka kanang ilaga sa ecosystem na ana sila purpose sa ecology ba? Kanang cockroach na anay purpose, kanang mga tungaw o kanang yun tanang mga mananap sa kalibutan gisave sa Ginoo through Noah to replenish the earth after he destroyed the earth. Tanang mga creation, mga representative, pati mga uwak o unsa pa ng mga piranha diha, gisave sa Ginoo. Kay naay katuyuan ang Ginoo. Kay bao ka, mas labaw pa nga bililhon ang tao. Kay sa tanan nga mga gibinuhat sa Ginoo, ang katong mga binuhat sa Ginoo, mga mananapno, tagduha-duha ra gyud gipakuan, lalaki ug babae. Pero sa mga tao, daghan ang gipasakay sa Ginoo sa ni Ark of Noah. Mas daghan.
Di lang si Noah iyang asawa, pati iyang mga anak o iyang mga in-laws niya. Are you following me? Hallelujah. Hallelujah. So, inyo nili, if you do not know the purpose of the thing, listen carefully, paminaw pag-ayo. Never ask for the thing. Kung wa ka nakakahibalong unsay katuyuan sa maong butang, ayaw pangayo Kay, because abnormal use is imminent. Hello? So the tendency is you will abuse it. So, atong ibutang sa atong kagalingon ba? Ang mga mananap, listen carefully, in the ecology na kaibaw sila kung unsay ilang purpose. Ang mga isda, dili mo reklamo. Kung himuon silang sudan. Ang tao ra, usay, wa kay balo kung unsay ilang katuyuan. Mamatay na lang sila, wala sila kahibalo. Hello. Nga mo reklamo pag yun kung gamiton sa Ginoo. Ang kabaw o kanang baboy o kanang manok, di yun na mo reklamo. Kung ihawo na sila, kay kahibalo man sila sa ilang katuyuan. Are you following me? So kung nakaibalo na ka sa imong purpose, list, kinalang may balo ka unsa ang imong potential. Remember, gibuhat ka sa Ginoo with all the talents and abilities necessary to succeed life. Naa kay potential. Tanan nga mga gift ang talent, including ka, Anabil. Tiguang naman ko, Pastor Art. Well, ang founder sa KFC, 75 years old siya, o 70 years old. He founded KFC. Are you following me? Ako ning ikuan ha, potential. Kani, unsa man ni? Cellphone siya. Ang nagbuhat ng cellphone ang Apple. Una ni gibuhat ang cellphone, nakakita na ang manufacturer. Sa atong kinabuhi, ang manufacturer ang Ginoo. Nakaibaw na ang manufacturer sa katuyuan aning cellphone. Nakita na niya nga kompleto ni siya. Are you following me? So, gibuhat sa manufacturer kaning maong iPhone. O tanan diha, naani siya'y function. Kasagaran na to, wata kay bao sa atong function. So, kung wata kay bao sa atong function, ang tendency na to, i-abuse na to ang atong kaugalingon. Mao na nga, musuntaan ng mga addiction, mga bisyo, kay wa man ta kay bao sa atong purpose o function. Ma-abuse na to. Now, atong kanon ha. So sa manufacturer, niagi ni siya process. Okay? Unya ibutag function nga kani siya makatawag. Kani siya maka-text. Are you following me? Pero kani siyang iPhone, daghan ni siyang function. Pero kasagaran na to, maura na gamit na to sa atong phone. Mo tawag, mo text. Maybe mo post sa Facebook o social media. Maura! Pero mas daghan pa na ang gibutang sa Apple kaning maong phone. Sa dihang nahuman ni siya. Niaga niya sa processing, gitestingan ni siya.
Unya, pag mag-testing, gitatakan og name sa Apple. iPhone. Apple. Kani siyang name or logo sa Apple, mauni siya ang image sa manufacturer. Listen carefully. Paminaw mo. Image sa manufacturer. Ikaw, gibuhat ka sa Diyos. O sa dihang wa pa ka gi-release sa market, wa pa ka matao, kumplito na ka. Maunang gitatakan ka sa Ginoo o sa iyang image. Remember, God made man in His own image and likeness. Image, the character of God. Likeness, functions like God. Are you following me? O gitistingan ka sa Ginoo. Mamay taon na siya. Una ka, kani siyang iPhone, before ni siya gi-release sa market, gitistingan na ka. Giunsa man pagkahibaw nimo nga nipalit man ka sa iPhone, nga makatawag ni siya. Tungod kay gitistingan ang maong iPhone. Hallelujah. Giunsa man ni pagkahibalo nimo nga maka-text message ni siya, kay gitistingan na siya. Kompleto na. Sa dihang nataw ka, when you will release to the world, kompleto na ka. Atong pakpakan ang Ginoo. Kay kaning iPhone is loaded with all the thing necessary to function. Mausab na ikaw. Wala pa lang na mo na-discover. Pero you have to discover it. Kay ang paningan sa Ginoo, during the judgment day, muingon yun na ang Ginoo nimo, what did you do to what I have given you? So na what I have given? Not just currently ipanghatag nimo, ang mga talent o gifting nga gihatag sa Dios nimo. Kay gusto na sa Dios nga imo nang i-serve to humanity. Mo na yung rason ba dili kita mo active sa pagpangalagad sa Ginoo kay wa kita kahibalo sa atong purpose. Tagaan ra natong least importance ang bahin sa Dios. Kay kung nakahibalo ka sa imong katuyuan sa imong kinabuhi, tagaan yun imong preference ang imong purpose. Atong pakpakan ang Ginoo. Hallelujah. And then, there's another question. Potential ang potential ani, naa kay potential. Ikaw siya. Tuhuig yun na siya, you-discover na siya. The fifth question is, where am I going? Asa ka padulong. So kaniday imong where I am going, mao ni siya ang imong destiny. Ina destiny. Ang imong destination. Ang mga anak ko ninyo, asa man ka padulong. Asa ka padulong, Shane? Asa ka padulong, Liza? Ikaw, Ami, asa man ka padulong? Ikaw, Annabel, asa ka padulong? Nasiguro ba ka? Mo na imong siguroon. Mo na yun si San Pablo, you have to take care
of your salvation with fear and trembling. Kay baka dili ka padung dito, padung ka diri. But itawag na to ng eternity. Pero asa man kapadung diri sa kalibutan. While naakas kalibutan, unsa may imong pagabuhaton, hinuklogi kuno ninyo. Ang uban na to, kay sira-sira. Bahala na ang Ginoo. Listen carefully. Atong tan-aon, ha? Next, please. Slide, please. Arito sa the desire for success. Next, please. Next, pagyod. Kani siya. 15 minutes na lang. Extend ta kadiyot. Okay ra? Hello? Okay. Every human wants to be successful. Kinsa may gusto magmalamuon? Hala, wag yun. Sige, pobre mo. Tama na mo sa inyong kapobrehon. Di yun mo gusto. Okay. Naidaghang mo yun. Pastor Art, prosperity teacher. Kanang prosperity, gitulog yun sa Bible. Sa may inyong gusto ipawalay sa inyong pastor? Poverty? Kalisod? Hallelujah. Daghang kay mga bersikulo about prosperity and about wealth and about success. Okay, every human wants to be successful. Isulti. Every human wants to be successful. Ikaw, gusto ba ka mag-successful? Maski senior na ka. Yes. Yes. Kaya nga no, wala pagali mabuhat ang imong purpose nimo, dili gyud ka mo succeed pa ana. Kay ang barometer o measurement sa Ginoo sa imong success is your purpose. Ikaduha, success is predictable. Unsa nang predictable? Sa Bisaya, imong matag-an kung mo succeed ba ka. Kay kung para mo succeed ka, kinahanglan na kay pagabuhaton. Ang tao nganong pobre, kay walay ginabuhat. Way plano sa kinabuhi. And God wants to bless. Muyo sila, Lord bless me, pero wa man ka magplano. Kinahanglan planohon nimo. O niya imong i-endorse sa Ginoo. Kung mao ni purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi, plano ha. Hello, Dayan. Are you following me? Asa naman, nawa lagi ang kuan. Okay? Success is predictable. May bawaan nimo ang tao nga mo succeed siya tungod sa iyang gipamuhat karon. Kung kugihan ka, Shane, sa pagtuon karon, most probably, mo succeed ka. Kung di ka kugihan sa imong pagtuon karon, ma-honor ka. Mapasar ka. Pero, although success is predictable, next please. Failure is also predictable. Matag-an po nimo kung failure ba ka. Mahibaw man kuha ng mga tao, mo fail yun sila. Tagaan ni mo silag assignment, mo reklamo dayon. Nya, kung buhaton, magbagulbol. Nya, dugay pag yun buhaton. Kaya ba ka kanang delayed obedience is disobedience. Are you following me? Makita niyo mo.
Nasa Bible sa principle sa gospel in the kingdom of God, kung faithful kuno kas ginagmayng butang, tagaan ka sa Ginoo o binagkong butang. Pero sa kung mga ginagmay lang, palit itong suka, dili mo, masugot. Kung masugot man, magbagolbol. Nig-adto dito suka, ang gipalit, dili suka. Hallelujah. Ang purpose nimo to palit suka, pero ang gipalit nimo tuyo. Nakuha ninyo. Kamo mga batanon. Wapo kinis para mga batanon for their foundation sa ilang kinabuhi. Okay? Failure is predictable gihapon. Now, take this heartily kay these are principles. Number 4, life is designed for you to succeed. Nganong successful ni kaning iPhone nga makapadalag yun ni siya, makatawag yun ka, makapadalag text messages or can do a lot of things. Kay gi-design ni siya sa manufacturer. Ikaw sab gi-design ka sa manufacturer nga si God. Para ka mo succeed. Gitagaan na, gi-upload sa Ginoo diri ang imong mga gifting of talent and capabilities para ka mo succeed. Including ikaw, Dayan. Including ikaw, David. Nganong hinahanglan, nganong gi-design mo ka sa Ginoo? Because number 5, God is committed to your success. Now, kaning iPhone, paminaw pag-ayo, pag makita sa manufacturer nga na defect, remember, kaning iPhone na ang image sa manufacturer. Nanadiri ang mga function. Pero nagay defect, i-recall na sa manufacturer. At their own expense. Nganon, ipa-recall man niya. To protect their image and reputation. The manufacturer will do it for their name's sake. Ang Ginoo sab, gusto sa Ginoo nga mo succeed ka. For what reason? Not because of you. For His name's sake. Para sa iyang kahimayaan. Para sa iyang reputation. Kaya remember, you are made in the image and likeness of God. Malipay ang Ginoo para mo succeed ka. Unya, ang manufacturer, nagbuhat pag yun. Gibutang ang box, no? So, nagbuhat ang box ni siya, gibutangan ni siya og manual on how to operate. Manual. Kung di ka ka-operate sa tanang mga function, don't operate it. Kay ang tendency, abnormal use or abuse. Kuha. Ha? Sa maong kuan, na manual niya, pag yun siya ay warranty. Hello? And guarantee. Muingon sa guarantee, kung inyo ning buhaton, within normal use, i-guarantee ni siya nga makatawag yun ni siya o makatext. I don't know, nakuha ba ninyong analogy? Hello, marang nangatuog naman mo. Mahuli na ta? Okay. Hallelujah. Ano sa'y purpose? For His name's sake. Reputation sa Ginoo. Mao na iksuon pag mo fail gali ka o you abuse
yourself, it's not good for the reputation of the manufacturer God. Hello. If you will be ashamed of me here on earth, I will be ashamed of you with my Father in heaven. Are you following me? Gusto sa Ginoo nga mo succeed ka. Kay bao ka para mo succeed ka? Kay ang tao sa una, wa may pay Holy Spirit. Tanaw sa Ginoo, during the Old Testament, failure maging kasagaran niya akong mga anak. Masi si King David, si Solomon. Okay, karon niingon si Ginoong Hesus, I will send you my helper, your helper. The Holy Spirit, papuyo gyud sa Ginoo inside of you to help you succeed. Atong pakpakan ang Ginoo. Mao na siya'y warranty, mao na siya'y seal sa Ginoo sa imuha. Kung you follow the manual. Kisa manual na may promises nito. Are you following me? If you do this, you will receive this. But if you don't do this, mausa na may tabo nimo. Ang Ginoo na ay Bible. Gigihatag sa imuha nga most open kita, wa na to basaha. Unya atong i-blame si God sa atong pagkadipo-dipo. In the first place, wala ta mo follow. Kanay siyang warranty ni imong diha. In case of damage, have it repaired in the authorized dealer. Hello? Authorized ra. Kinsa may authorized dealer sa Dios? Si Ginoong Hesus. Ayaw adto ni Buddha. Ayaw adto ni Puking. Og ni Maring. Hello? Or ayaw adto ni Maharishi. Adto sa authorized dealer. Kaya ang authorized dealer na ay genuine parts. Kanang dili authorized ang ilang mga parts, peke. Makadaot hinoon. Nakuha ninyo. Ang uban nato, ang atong kuan repairer dili man si Jesus. Anong niingon si Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Pakpakan na to ang Ginoo. Your success is good for God. Malipay yun ang Ginoong mo, succeed mo. Ako malipay sab ko nga makita ka mo nga ni succeed mo. Pakpakan na to ang Ginoo. At least nabuhi ang inyong dugo karon. Hinumdumig yun ninyo. Ayaw kalimti. And then, number 7. Paminaw pa kayo. The secret of success is laws or principles. Naalagi diri. Kanisya, naani siya ay naka-built-in nga laws o principle. Mausab ikaw. Ipadadaan kita sa Ginoo og manual of life. If we function within, butang tala na kaibaw na kasi mong function, no? Purpose. If you function within the boundaries of the manual or laws, mo succeed ka. Secret of success is laws and principles. That's why niingon si
sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from you. You will meditate on it day and night so that you can do what is written in it. And then you will be successful, and then you will be prosperous. Joshua 1:8. You want to be prosperous? Obey the laws of God. Obey the principle of God. Are you following me? Now it may take time because in this earth there is a season of planting and there is a season of reaping. Kung iba na kasi itong purpose niya, imong gibuhat na, wag pagin ka, magkakita nga ni bear fruits ka, continue ang tender because in due time you will reap a harvest. Atong pakpakan ng Ginoo. Kung abot na biya ng ting-ani, magbaha-baha yun ang ani. And then, again, mukam ina siyang the law o the test of success. Matagaan ka ng 100,000 nga compensation. Makitaan pa baka simbahan, butay pa baka ka. Tantala, makadawat ka 100,000, pila mang imong tithe? 10,000. Kadako ani unsaon magsinang pangutana unsaon kana ni Pastor Art ang 10,000? Sagaran ako ipanghatag diri tag 1,000 raman. Are you following me? Secrets of success is laws and principle. And that's the reason why kanang naa sa book of Deuteronomy nga the blessing of obedience and the curses of obedience. Amen ba? Oh. Napaibaw na ang akong baby, ang akong apo nga pahunungon na siguro ko. Last na lang. Number 8. Laws or principles were given to guarantee success. Kani, Bible. Asa tong Bible. Ito ara dito. Naghatag ang kanang Bible. Ang mga tana ko ninyo, inya bag yung gibasa ang Bible? Ha? Baka wag po ninyo basaha. Ang daghan mong iyong reklamo nga, di ko kabasa kay wa ko'y antiyuhos, gitagaag antiyuhos, wa gyapon basaha. Hello? Are you following me? Unya, kung nabasahan ninyo, gituman ba ninyo? Hallelujah. Pakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. God delights in the prosperity and success of His people. Dili lang kay inyong pastor may malipay. Ang Diyos mismo malipay. Hallelujah. Pakpakan na po na to otro ang Ginoo. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, thank you for the word. Thank you for the revelation. Og salamat, Lord, na kaning tanan among nahibaw-an, among maikinabuhi, among ma-apply. Ngayon mo din katuyuan, Lord God, nga kami ma-align sa imong purpose. O makaibalo kami sa among purpose. Kaya ang among purpose na adiha, ang among mga gift o talent, o mo ay magdala kanamo sa imong katuyuan sa among kinabuhi, sa among destiny. Ang imong gusto, Lord, nga kami mo succeed. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Pakpakta. You called me into your presence, God.